So ito na nga mga mare, bagong gising ako at kailangan kong magtrabaho. 5:54 na ng hapon at kailangan ko nang mag-ready. Mag-aalas 6 na pala at madilim na. Bakit ba ako nagising ng late? Siya nga pala mga mare, ako ay naglagay ng Christmas lights sa labas ng bahay namin. So ito na nga, nakikita nyo, di ba? Kumukuti-kutita, bumubusi-busi na. At dahil nga late na akong nagising, kakasain ko pa lang. So hindi pa luto ang kanin. At kailangan ko pang maghintay kasi naka-red pa siya. So syempre, si Lucky naman ay nagugutom na kaya nasa harap na siya ng kanyang kainan pero wala pa siyang pagkain. Alam niya na aalis ako at magtatrabaho kaya malungkot na naman siya. 5:55, 5 minutes na lang, alas 6 na, kailangan ko nang mag-ready. Kailangan ko nang kumain. Pero, hindi pa rin luto ang kanin ko. So, anong gagawin ko? Babaunin ko na lang. Merong konting kanin sa ref at kailangan nating i-init sa microwave. So, tapos na nga. Kunin na natin yung kanin. Ayan na. Ang konti ng kanin ko at nagtry akong kumuha sa kaldero or sa rice cooker pero hindi pa talaga pwede. So, ayan na lang talaga ang kakainin ko. Kunting kanin at saka meron akong hotdog dyan yung galing sa Filipino store. Kaya syempre, kahit hindi tender juicy, masarap pa rin at saka ang saging. So, eto na. Kakain na si Manay kasi nga kailangan kumain pero yung ibababaunin ko na lang mamaya. Alam nyo ba, ito ang routine ko pag may trabaho. Kailangan kong gumising sa hapon para magtrabaho sa gabi at pag uwi ko naman sa umaga, pagkatapos magtrabaho ay doon naman ako matutulog sa araw. Ganyan po talaga ang buhay, hindi natin makokontrol pero syempre dahil kailangan nating kumayod ay kailangan nating magtiis at magsakripisyo. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakaka-upload kaya ito na mga mare para sa inyo to. Kaya habang ako'y kumakain, iniisip ko, Diyos ko, kailangan ko talagang magtrabaho. Wag tatamarin. Kasi paano na yung mga bayarin ko at yung mga pangarap ko sa buhay. Pangarap sa pag-retire. Ayun. Mga mare, may naisip ako habang ako ay kumakain. Ano kaya kung sinunod ko yung sabi ng mga kapatid sa Pilipinas na lang ako at magpahinga, mag-business ng konti, magtrabaho ng konti at tutulungan nila ako. Kasi nga sa dami ng sakit ko ay syempre naaawa din sila sa akin at ako'y nagtatrabaho pa dito. Pero at the same time, nai-inspire sila kasi nga kahit anong sakit na meron ako, ay nagtatrabaho pa rin ako, kumakayod ako at hindi ako basta-basta lang nagpapahinga. May mga small businesses din ako. Ewan, hindi ko alam, pero hindi ko talaga kayang magstay na lang sa bahay at umupo. So kaya ayan, nandito pa rin ako sa Amerika, nagtatrabaho. Pero okay lang, siguro pag hindi ko na talaga kaya, hindi na talaga kaya ng katawan ko dahil nga sa mga sakit ko, ay uuwi na talaga ako ng Pilipinas. Pero sa ngayon, nakaya ko pa naman at gusto ko pa namang makapagpagawa ng apartment at bahay sa Pilipinas. Ay kakayod pa rin ako. Kaya kayong mga nandyan, let me be your inspiration. Sa susunod ulit, thank you all. I love you all. Follow for more. It's only me, Manay Jen.